Welcome to Heart with Mama Colleen. Good afternoon po. At ngayong araw na ito, meron na po tayong dadamayan sa kaniyang pinagdadaanan. Ano nga ba ang kaniyang kwento? Atin nang alamin. Good afternoon. Good afternoon po, Mama Colleen. Good afternoon. Ang kausap po natin sa kabilang linya, siya po si Ikes. Ilang taon na si Ikes? 16 po, Mama Colleen. 16 as in 1-6. Apo. Uy, batang-bata. Ayan, kumusta naman si Ikes ngayong araw na to? Ito, nag-PM ka sa akin. Ang dami mong pinagdadaanan. Sabi mo, gusto mo lang mag-share kasi grabe na yung pagtitimpi na ginagawa mo sa problema mo. So, bago ang lahat, si Ikes ba ay ano ang estado sa buhay? Single? In a relationship? Ano ka ba? Ano ka ba? Ikes. May live-in partner po ako, Ma'am. Hoy! Ang bata! May live-in partner ka na at the age of 16. Bakit? Ano po kasi, ganito po yan, Ma'am. Bali po, marami po kami magkakapatid. Tapos po, 12 po kami magkakapatid, Ma'am. So, 12? bata pa lang, apo. Huy, pang ilang ka sa 12? Pang ilang ka sa 12? Pampito po, Ma'am. Pang 7. So parang malapit sa gitna. Oo, no? Ang galing ko sa math, no? So, okay, ulit. Sorry na putal kita ha. Bigla ako na curious eh. So, 12 kayong magkakapatid and then? Tapos po, yung pamilya ko po, yung mama ko po and papa ko po, lagi po silang nag-aaway, bubugan po. Tapos, simula po sa panganay nila hanggang sa anak nila ngayon na bunso, nag-aaway pa rin po sila. Tapos, kanina lang po, tumawag po yung papa ko na sabi niya maghihiwalay na daw sila ng mama ko. Para sa akin po, masakit po yung nilang anak. Okay. So, umabot kayo ng 12. Nagrarambulan pa rin yung magulang mo. Ano to? Pag nag-aaway sila, may nangyayari. Ang hirap no kasi 16. Anyway, so maghihiwalay na daw sila kung kailan 12 na kayo magkakapatid. Yes po. Oo. Anyway, pero kumusta naman sila bilang magulang sa inyo? Ang dami ninyo. Kumusta sila? Kumusta yung pag-aaral ninyong 12 magkakapatid? Bali po ako, Ma'am, na-stop po ako ngayon na nag-live-in partner ako kasi po, na bibisi po ako sa pag-aasikaso sa live-in partner ko. Yung mga kapatid ko naman po, okay naman po sila. May 2 college na sila na paaral. Mm-hmm. So, yung kuya ko po na panganay na lalaki, nasa Visayas po nagtatrabaho para po sa mga kapatid ko. Mm-hmm. So, napakahirap po mag-adjust para sa pamilya ng malaki. Okay, anong edad nung panganay? Nasa 20, bali po yung yung pinakapanganay po talaga namin is babae po. Nasa 26 pa lang po siya. Oo. May asawa na ba siya? Yes po, yung panganay na babae may asawa na po. Tapos yung sumunod sa kanya na babae meron na rin po. Mm-mm. Tapos yung panganay na lalaki, yun po yung wala. Bali nag-focus po talaga siya sa pagtulong sa mga parents ko. Oo, kumbaga siya yung sumalo ng obligasyon na tulungan yung magulang mo para sa mga natitira mo pang kapatid. Ilang taon yung pinakabata? 2 years old po. 2 years old. Uy, ano sumunod doon? Hagdan-hagdan ba kayo? Ganun ba yung eksena nyo? Yung 2, 3, may ganun ba? O may agwat naman? Naigwat po. Bali sa akin po, kasi yung sumunod sa akin is, sinundan niya po is babae. So, may agwat po na 1 taon lang po. Yung gusto po namin, umabot po sa 3 years kami masundan. Okay. Pero anong trabaho ni mama at ni papa? Yung papa ko po is, lang po, fisherman lang po. Tapos yung mama ko naman, housewife lang po. Oo, pero yung mama mo, nasa bahay ninyo. Okay, housewife nga eh. Sorry, lumipad bigla yung utak ko. Okay. Ano yung madalas nilang pinag-aawayan? Minsan tungkol sa katulad namin ng mga anak nila.
Kasi po ako yung anak niya, tipong simula bata po ako, maaga po akong namulat tulad po ng pag-aalaga ng kapatid ko. Baga may sama rin ako ng loob sa parents ko kasi sa 5 kapatid ko na inalagaan ko hanggang sa umalis ako sa kanila. Sa mama ko po, hindi naman lang po na-realize na yung hirap po, tapos ganun lang din naman po. Kumbaga yung... yung dahil... Sige, tuloy mo, sorry. Tuloy. Ano, kumbaga? Kumbaga po, kaya po ako nagkaroon ng live-in partner dahil po sa kanila. Kumbaga, nag-rebelde dahil po doon. Kumbaga, hindi kasi parang nabibigyan ng halaga yung pagkakaroon mo ng concern sa pamilya. Tama ba? Yes po. Like papaano? Ano yung sinasabi nila sa'yo para dumating sa point na lumayas ka sa inyo? Ano yung specific? Ano yung pinaka-eksakto? Katulad, halimbawa, sa akin po kasi yung 2 kapatid ko po, yung sinundan po ng panganay namin na lalaki, yung sumunod po sa kanya doon is lalaki. So, yung lalaki na yung nakapatid, na kuya ko na yun, is lumaki po siya sa lola ko, simula bata. Tapos yung ate ko na sinundan po, lumaki po siya. So, nung namatay po yung lola ko, doon ko po talaga na sobra ako nasaktan dahil po sa lumaki na yung mga kapatid ko, halos hindi na ako makatulong sa kanila. Dumating po sa point na ako lang mismo yung nagpapaaral sa sarili ko. Tapos kung humihingi ako ng kunwari, ganito, may gagamitan ako ng pera, bibilihin ko para sa school. Hindi man lang po ako mabigyan ng mama ko, tapos pinagdadamot pa sa akin. Masakit po para sa akin yun bilang isang anak na sa kabila ng lahat ng pagsihirap ko, tumulong ako sa kanila. Yung kapatid ko pa na lumaki sa lola ko yung napapansin, hindi man na ako napapansin. Kumbaga parang ikaw na nga yung nag-effort. Kapag ikaw na yung humihingi ng tulong, wala kang nahihita. Tama? Yes po. Tapos ang dami pa nilang hinuhusga. Katulad ng? Tulad po ng halimbawa, katulad nung nagtatrabaho po ako sa teacher ko dahil po hindi ako humihingi sa kanila ng pera dahil hindi nga nila ako mabigyan dahil ganito, magagalit pa sila dahil humihingi ka. Sasabihan ba nila na yung pinupuntan lang daw doon, sabi niya hindi na raw makatulong sa parents ko kasi mas pinipili ko daw na magtrabaho ako sa ibang tao sa kanila. Sa isip ko lang naman po, paano ako makakatulong sa kanila kung yung sariling pag-aaral ko na hindi nila magastusan, ano gagawin ko, pababayan din yung pag-aaral ko. Kumbaga gumawa ka lang ng diskarte na kung saan pwede mong masustain or maipagpatuloy sana yung pag-aaral mo, correct? Opo, Mama Colleen. So anyway, eto ba, sinabi mo to sa magulang mo, nag-usap ba kayo, inilabas mo ba yung sama ng loob mo sa kanila? Never ko pong sinabi sa kanila kahit na ngayon nag-aaway po kami ng parents ng live-in partner ko. Hindi ko po sinabi kasi ayoko na magkaroon po sila ng sama ng loob sa akin. Iniisip ko na lang na sana kahit na nagkaroon ako ng live-in partner, makabawi ako sa kanila. Okay. Question. Umalis ka sa bahay ninyo. Kumusta yung pag-alis mo? Ito ba may basbas nila o basta ka na lang talaga umalis? May basbas po sa kanila tapos nagpakilala po talaga kami mismo. O buti pumayag. Buti pumayag kasi 16 ka pa lang. O dahil sa dami ninyo, wala na lang silang choice kundi payagan ka. Sa papa ko po, lagi niya po sinasabi sa akin na masakit lang sa kanya na nag-asawa ako ng maaga. Sabi niya sa akin, wala na rin naman daw siya magagawa dahil siguro dahil napagod na rin daw ako sa pag-aalaga ng mga kapatid ko. Hindi naman daw ako naman ng mama ko kapag hiningi ako ng pera. Sabi niya naiintindihan niya daw ako. Okay. So may basbas naman pala nila. Although ang bata mo pa, be. Saan mo nakilala yung ka-live-in partner mo ngayon? Ano po, Mama Colleen? Saan kayo nagkakilala ng live-in partner mo? Paano mo siya nakilala? Sa Facebook lang po, Mama Colleen. Okay. Sa Facebook, in-add mo siya o siya nag-add sa'yo? Siya po yung nag-add sa akin, Mama Colleen. Okay. So, ilang
taon na siya? Kung tatanungin ko lang. Ano na po siya, 24. Pero alam niya na 16 ka lang. Di ba siya natakot? Opo. Alam niya po yung mama ko rin. Anong trabaho niya? Ano po, security guard po siya dito. Kumusta naman? Bago maging kayo, gaano katagal yung naging ligawan ninyo? Umabot po ng 5 months mama ko rin bago ko siya sinagot. Matagal din. Tapos pinakilala mo na rin sa magulang during the ligawan pa lang. Tama ba? Hindi pa po. Bago po siya pinakilala, sinagot ko na po siya. Okay. So pinakilala mo siya, kayo na, kumbaga. Opo. Ano yung tingin ng magulang mo sa live-in partner mo ngayon? Nung mga una, boto ba sila? May violent reaction ba sila? Kasi mas matanda sa'yo. Ano yung reaction ng magulang mo? Sa may edad, wala naman po silang problema. Nung lang po, nagalit po. Hindi po maiiwasan na magagalit sila. Kasi? Pero, naiintindihan ko po sila kung bakit sila nagalit. Para sa akin po, masakit din naman yun sa mga magulang na maagang mag-aasawa yung anak nila. Okay, tanong ko lang, no? Nagalit po. Sige. Nagalit sila dahil? Nag-asawa po ako ng maaga. Nagalit pero kumalma. Tama ba? Kasi sabi mo nagalit sila pero kumalma rin sila. Kasi sabi mo may basbas naman nila yung pagsama mo sa lalaki eh. Tama ba? Opo, may basbas po nila. Oo. Although nagalit muna sa umpisa. Correct? Opo. Okay, tawagan ulit kita, bebe ko, ha? Wait lang. Maputol lang tayo, maputol. Ayan. So, grabe, no? Ang bata, ka-winner. Pero himay-himayin pa natin yung pinagdadaanan ni Ike's. Kung bakit, again, naklaro naman sa atin kung bakit umabot sa punto na nakipag-live-in na siya sa edad na 16. So, anyway, ulitin lang natin, Ike's. Opo. Kumbaga, nung una, nagalit sila. Nung nagdesisyon ka, nasasama ka na sa lalaki. Pero pumayag din naman eventually. Correct? Opo, ma'am. Oo. Paano yung paalam nyo? Sorry ang taas. Paano yung paalam nyo? Paano mo siya pinaalam na magli-live-in na kayo, magsasama na kayo? Sino yung unang nagsabi sa magulang mo? Siya ba? Ibabahay ko na po si Ike's o ikaw? Yung ko po, live-in partner ko po. Paano niya sinabi sa magulang mo? Kumbaga, yung pagalang po na sinabi niya, magandang hapon po na kung pwede daw sana na humingi daw po siya ng basbas ng magulang ko at mga ibabahay niya na raw po ako, yung mga ganito. Ilang taon na kayo nun? Ilang taon na yung relationship ninyo? Mag-1 year pa lang po. Ang aga. Bakit napagdesisyonan ng partner mo na i-live-in ka na, gano'n na wala pa naman pala kayong 1 year? Kasi, awang-awa na po siya sa akin. Tapos, yung plano ko po talaga nung hindi pa kami nagsasama, magtatrabaho po sana ako para makapag-aral po ako sa tita ko, doon po ako uwi. Pero ayaw niya po. So, nag-decide po siya na, sabi niya ako, kung magtatrabaho kami naman daw po, sabi niya, mas mabuti pa daw po na magsama na lang kami, para hindi na daw siya mag-alala dahil correct. baka daw yung mangyari sa akin, lalo na malayo daw ako sa parents ko. Okay. So parang sinave ka niya sa pagtatrabaho, siya na lang daw. Kumusta kayo ngayon? Kumusta siya bilang partner? Hindi ka ba niya pinapag-aral? Okay. Oo. Actually po, nag-aaral po ako nakaraan. Huminto lang po ako kasi ang hirap po sa pagtrabaho ng live-in partner mo is guardia po kasi madaling araw pa lang, nag-iising na kasi siya hanggang sa makaalis siya. Tapos maglalakad siya sa pupuntang school. Pero, hindi mo na makasitan siya. Oo, pero sino nagpapaaral sa'yo last time? Sinong nagpaaral sa'yo? Si live-in partner? Opo. Anong sabi niya sa pagtigil mo? Hindi ba siya parang, uy, wag ka tumigil, tuloy mo pa rin. Anong sabi niya?
ano po, nanghinayang din naman po siya, pero sabi niya, kung may gusto mo, total nakikita ko talaga na nahihirapan ka, wala na rin ako magagawa. Hindi kasi 'di ba, kung suportado ka naman ng partner mo, bakit hindi mo ipagpatuloy? 'Di ba yun din naman ang kagustuhan mo, makapagtapos ng pag-aaral. Hindi naman pala kontrabida si partner sa pangarap mo. Kumbaga, sa pagkakarinig ko naman sa'yo, parang very understanding si partner, tama ba? Opo. O bakit hindi mo na lang ituloy? Kasi sayang din naman, 'di ba? Ayun. Mahirap po kasi sa Ba't di ba niya kayang magluto ng breakfast? Okay. Anyway, ngayon, may problema ka sa biyenan mo. Tama? Opo. Kumbaga natakasan mo yung problema at obligasyon mo sa pamilya mo, pero may bagong bagyo na naman at may problema ka sa biyenan mo. Saan ba kayo nakatirang mag-asawa? Magka-live-in? Ano po, bali malayo po talaga kami sa kanya. Okay. Bago po kami nagsama, umalis na po talaga kami sa bahay nila dahil nga po ayoko na hindi magbukod kasi mahirap na po sa part na magbubukod. Kumbaga, aware ka, oo. Kumbaga, aware ka na kapag ka may kasama yung biyenan, pwede magkaroon ng problema. Correct? Yes po, kasi may bagong pamilya na rin po kasi yung mama niya. So anyway, wala naman kayo sa poder. So ano ang naging problema with the biyenan? Ano po, kasi ganito po yan, kapag humihingi po siya ng pera, hindi po namin maibigay kasi nga po hirap din kami. So marami din naman kaming mga gastusin sa loob ng bahay. Nagagalit po siya, tapos lalo na yung mga kapatid, yung half sister ng partner mo. Partner ko. Ano po, laging sinasabi niya na kasi po suportado po sila dati ng kuya nila. Lagi niya sinasabi sa akin na dahil daw po sa akin hindi na sila suportahan ng kuya nila, tapos kung ano-ano po yung sinasabi nila. Alam mo, yung ganyang senaryo, hindi bago yan sa Filipino culture eh. Kaya medyo nangingiti ako dito kasi parang ninonormalize natin yung ganyan na kapag ka, 'di ba, kapag ka yung isang breadwinner na pagdesisyonan na sarili naman niya yung pagtuunan niya ng pansin, minamasama ng mga pamilyang sumasalo ng blessings. Na parang nagdadamot sila, na parang si breadwinner gusto lang naman niyang this time maging masaya. Si breadwinner gusto naman niya this time sarili naman niya. Pero sadyang may mga kamag-anak talaga na hindi maintindihan yon at mamasamain pa yung gustong happiness na mangyari nung breadwinner. Tama, mali? Tama po. 'Di ba? One toxic Filipino culture. Na parang, bakit parang forever niya kayong obligasyon? 'Di ba? Na parang, bakit wala ba siyang karapatang maging masaya? Wala ba siyang karapatan na sarili naman niya? Total naging breadwinner siya for how many years? Tama, mali, 'di ba? Opo. Okay. So back to your kwento, nagagalit ang nanay niya, nagagalit yung mga half sisters niya because wala na silang nahihita sa partner mo. Correct? Opo. Ano pang sinasabi nila? Tapos lagi po nila sinasabi na ang sama-sama daw na ugali ko. So ako po, sa sobrang pagtitimpi ko dahil ilang beses na niya akong inaapi-api. Tapos, sobrang pagtitimpi ko na nilabanan ko na po yung kapatid niya. Tapos, yung mother niya, sinasabi na yung kausap ko daw is yung mother niya po. Bali, yung kapatid niya na babae, tinatakpan ng mama niya yung pagkakamali. So, parang nagtatakipan sila. So, anyway, never mo ba silang nakabanding para magkaroon ng lamat din yung relasyon ninyo? Although, aminin naman natin ka-winner, minsan kahit anong buti mo, kapag ka may mga bagay na against sa kanilang gusto, kukontrahin ka talaga eh. Pero yun nga, balik ako sa tanong ko, never mo ba silang nakabanding, nakagaanan ng loob? Ano po, nakagaanan ko din naman po sila ng loob kasi po nung unang sama namin, doon kami mga tumuloy hanggang sa nakapagtrabaho uli yung asawa ko.
na mabuti naman po yung loob niya sa akin. So, nung ano lang po, nung lumayo na po kami ng tirahan sa kanila. Doon lang nagsimula talaga. Kasi nga wala nang nahihita. Mm-mm. Pero never mo ba silang kinausap ng mas maayos? Like, pasensya na po, kasi talagang hindi rin po sapat yung income namin, hindi naman po sa nagdadamot, wala bang ganong paliwanagan? Basta na lang ba nagparinigan? Sinabi ko naman po sa kanila na mahirap talaga yung buhay namin. That time kasi nagpapag ng bahay. So, bali marami naman kaming obligasyon na dapat bayaran. Correct. So, sinasabi ko naman sa kanila, tapos, biglang magagalit, ganito. Grabe, ang Parang, damot mo, may matasakit. O, diba? Totoo yan! Yung tipong hindi ka lang makapagbigay once, ikaw na agad ang madamot. Diba? Yung parang, minsan sasabihin pa nila sa'yo, nakikilala ka ng dahil sa pera. Lumalabas ang tunay mong ugali, wala ka lang maibigay. Tama ba? Opo. Diba? Meron pa yan, yung parang pag-uutangan ka, tapos hindi mo pinautang. Sasabihin, ang damot-damot mo naman. Yung parang sila pa yung galit, na parang mayroon silang patago, sila na nga lang yung nangungutang, sila pa yung sasama ang loob pag hindi napahiram. Tama, mali? Opo. Nako, alam natin yung mga ganyang ugali ng mga tao. So anyway, nai-stress ka. Anong ginagawa ng asawa mo? Partner mo? Ano yung sinasabi ng partner mo tungkol dito sa nagaganap na issue, na awayan? Pinagtatanggol niya naman po ako, pero hindi niya po magawang kausapin yung mama niya. Siguro ayaw niya na rin kausapin dahil sa galit niya. Dahil simula bata siya, iniwan siya, nasa 20 years old na siya bago balikan ng parents niya. So meron din siyang hugot. Opo. Okay, so pinapakalma ka na lang niya in short, at kampi naman siya sa'yo in short. Opo. Okay. So meron siyang sama ng loob sa nanay niya, iniwan siya nung bata siya. Ano pa yon? Tapos yung okay lang po sana na gano'n, pero sana yung sinasabi ko naman, huwag siya sanang gano'n. Kumbaga bumawi man lang siya sa anak niya sa ilang years siya nawala, na iniwan niya yung anak niya, tapos ganun pa siya. Kumbaga parang babalik-balik, pero babalik mag-aamok pa. Kumbaga parang ang hugot mo, for a very long time, naging wala siyang kwentang ina. Yun ay sabihin natin, tama? Parang gano'n na rin po. 'Di ba? Tapos ngayon, babalik-balik siya, hindi man lang siya magpakaina, humihingi pa ng sustento, siya pa ang nagagalit. Tama? Opo. So, ngayon, masama pa rin loob ng partner mo sa nanay niya. So, parang kayo na lang yung dumidistansya at sinasabi na lang ng partner mo sa'yo na hayaan mo na, correct? Opo. Okay. So, ngayon, Ike's, bago tayo maputol, tatawagan uli kita. Ang tanong ko, sagutin mo sa pagtawag ko, ano ba ang katanungan mo kay Mama Colleen? Okay? Tawagan uli kita, Ike's. Ayan. Hay nako, bakit parang sounds familiar? Hoy, maraming tumataas ang kilay dyan. Maraming nakaka-relate kay Ike's. Pero alam mo, ang dami nating matututunan sa kwento ni Ike's. Totoo lang. Mapapa-Ike's ka talaga. Diba? Ang dami. Sa family niya, sa family ng partner niya. O diba? Although, again, ka-winner, we can't blame her. Hindi natin siya mabablame kung nagdesisyon siya na mag-asawa na lang ng umaga. Umaga? Ayaw tanghali. Umaga lang. Umaga! Bawal gabi, sa umaga lang. Yun na nga. Hindi natin masisisi si Ike's kung bakit nag-asawa siya ng maaga, hindi umaga. So anyway, Ike's, ano ang tanong mo kay Mama Colleen? Yung maitatanong ko lang po sana, Mama Colleen, kung ano ba yung pwede kong gawin para hindi na po ako masyadong ma-stress, kasi po dumating na sa point na halos taktan ko na yung sarili ko dahil sa mga naririnig ko. Yung problema ko sa parents ko, hindi pa rin natatapos. So, ano po ba yung pwede kong gawin para mabawasan yung sakit na nararamdaman ko? Pray.
Magdasal. Nagdadasal ka ba palagi? Opo. Kumbaga, yung Panginoon na lang talaga yung tanging nasasandalan ko. Siya na lang yung sabi ko, sarili ko, alam naman siguro ng Panginoon kung anong kalagayan ko ngayon. Yes. Yun ang sagot ko. Tapos. Walang sense. Hindi, alam mo, Ix, ang bata-bata mo pa. Ang dami mong pinagdadaanan sa pamilya mo, ngayon naman sa biyanan mo. Again, hindi namin ako personally, hindi kita masisisi kung bakit pinili mo na makipag-live-in na sa ganyang edad. Actually, kinakausap kita ngayon, napaka-mature mo kausap. Hindi ka katulad ng caller ko na si Jocelyn last time, ang kulit. Diba? 16 years old ka, mas mature ka pa kay Jocelyn. Napaka-mature mo kausap. Napakinggan mo si Jocelyn last time? Yes po, natatawa po sa kanya. Diba? Mas matanda ka pa kausap kaysa sa kanya eh. Napaka-mature mo kausap. Alam mo yung dapat gawin. Pinagtibay ka ng mga pinagdaanan mo. Naging mature ka para mag-isip ka ng ganyan sa edad na 16. You are matured. Diba? Marami kaming lessons na makukuha sa kwento mo kung tutuusin. Again, 12 kayo magkakapatid. Ba't naman pinaabot ng magulang nyo na maging 12 kayo, tapos hindi naman nila pala kayang panindigan na pag-aralin kayo lahat, di ba? Lesson number 1. Lesson number 2, I know, naging escape plan mo na sumama sa iba. And thank you, Lord, napunta ka sa partner na ayos. Maraming salamat. Pero alam mo, buti swerte ka. Kasi may mga tao na napupunta sila sa maling tao. Na akala nila, scapegoat nila yon, hindi nila alam, panibagong problema pala ang daladala nito. So sinuwerte ka sa factor na yan. Although minalas ka na naman dahil hindi ka okay sa mga biyanan mo at sa half-sisters niya. Pero alam mo, Ix, ang pinakamahalaga naman dito, yung pinili mong makasama, okay siya. Ang pinakamahalaga dito, ngayon kayong dalawa. Ibig kong sabihin, wag mo na masyadong istresin kung ano man yung nangyayari sa pamilya mo. Wag mo masyadong istresin kung ano man ang mga eksena ng biyanan mo. Ang mahalaga kayo munang dalawa, nagkakaunawaan at malinaw sa inyo na kayo muna, yung mundo ninyo muna ang meron kayo. Yun yung pinakagusto ko eh. Kasi may mga bagay na hindi na natin control. Yung nanay at tatay mo, lagi silang nag-aaway, it's their problem. Although totoo bilang anak nasasaktan tayo. Totoo bilang anak, it really breaks our hearts. Pero problema nilang mag-asawa yun eh. 'Di ba? Tama mali? Opo. 'Di ba problema nilang mag-asawa yun? Yung problema nilang mag-asawa na magulang mo, kahit anong plancha natin sa problema nila, kung sila mismo ayaw nilang ayusin yung problema nilang mag-asawa, kahit alam nila na may mga anak na naaapektuhan naman talaga, wala tayong magagawa. So we cannot control ano yung nasa utak nila. Ganon din naman sa problema mo sa biyanan mo. Makapal lang mukha. Alam yan ng partner mo, aminado yung partner mo, kahit nga yung partner mo nagagalit na sa side niya. Kasi para namang, gatasan lang. Kapag ka walang naibigay, ang daming negatibong sasabihin, yan ba ang pamilya? Diba? So, ngayon, hindi natin control yung sasabihin ng biyanan mo, hindi natin control, hindi natin pwedeng diktahan na wag yun naman akong sabihan ng ganyan kasi hindi ako ganito. Deadma. Again, do not stress yourself. Huwag mong i-stress ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin. What you can control is yourself. What you can control is yung relasyon mo sa partner mo. Yan na lang ang tutukan mo. Okay? Opo. Ganun lang eh. Again, there are things, may mga bagay na beyond our control. Na hindi na tayo pwedeng ma-stress pa. Instead, let's just focus on what matters. Ano yung mas mahalaga?
Doon tayo sa magpapasaya sa mood natin, doon tayo sa mas magiging okay tayo, doon tayo sa kontrolado natin. So yun na lang yun. Sabayan mo ng dasal na Lord, sana maging okay yung pamilya ko. Hindi ko man control yung desisyon ng mga magulang ko, pero Lord, kayo na po ang bahala. Sana po magkaayos pa si Papa at si Mama, pero kung ang desisyon po nila ay talagang maghiwalay na, tapos maka-12 na anak, kayo na po ang bahala, Lord. Ganun din sa biyanan mo. Lord, please, hipuin sana ninyo yung puso ni biyanan at mga half-sisters na huwag kaming pag-isipan ng masama, kasi bilang anak nyo, Lord, ginawa naman namin yung lahat para makapag-provide sa kanila, kaya lang alam nyo naman po, Lord, na hindi rin namin kaya ngayon. So sana po, Lord, kayo na pong bahala na pakiayos yung utak nila. So yun lang yun. Okay, Ikes? Opo. Kasi we cannot control talaga lahat eh. So piliin mo yung mas worth it. Piliin mo yung meron kang peace of mind at iset aside yung mga bagay na pwedeng magpa-stress sa'yo, magpa-cause ng anxiety mo, at meron kang nabanggit sa chat ko, gusto mong tapusin yung buhay mo. Wag. Paano naman si partner, edi malulungkot? 'Di ba? Tama ba, Ikes? Opo. Problema lang yan, Ikes. Mas malaki yung Diyos mo. Itaas mo lang sa Kanya. Huwag kang susuko. Okay? Opo. So yun lang. Alam mo, sa lahat ng nangyayari sa yung hindi maganda, tingnan mo, mag-focus ka sa kung ano yung magandang nangyari sa'yo. Sino? Ikaw ang sumagot. Yung nagkaroon po ako ng partner na sa lahat ng bagay naiintindihan ako. Exactly. 'Di ba? May ilaw pa rin na nakabukas. Ilaw ng pag-asa para lumaban. Ilaw ng pag-asa para magpadayon. Ilaw ng pag-asa para huwag sukuan ng buhay. So yun yung tingnan mo. Hindi pagkitil ng buhay ang solusyon para isipin mo na tapusin na yung problema, hindi po. As long as meron kang ilaw na nakikita, yan ang sundan mong direksyon para magpatuloy ka sa buhay. Okay? Ayan. I know, marami ka ng pinagdaanan, Ikes. Pero ako naniniwala ako na malalampasan mo to. Naniniwala ako sa maturity mo. Kaya patuloy lang ang laban. Okay? Opo. Ngayon, Ikes, kung halimbawa kakausapin mo si Ikes, kung meron kang mensahe para kay Ikes, kausapin mo nga siya, ano ang mensahe mo para sa kanya? Siguro po, para yung mensahe ko naman sa kanya, hindi niya na lang pansinin yung mga sinasabi ng iba kasi alam naman sa sarili niya na hindi siya ganon. Ilang pagsubok na yung pinagdaanan mo, nagpakatatag ka, lagi kang nananalangin sa Panginoon. Sana balang araw na kung ano man yung ginadalangin mo, magtagumpay ka, na makita ng tao na hindi ka ganon. Sana ma-realize ng parents niya na sa kabila ng mga nagawa nila o paghihirap na pinagdaanan ko sa piling nila, na nandyan pa rin ako para mahalin sila. Di ba? Thank you for being mature. Pinatibay ka na ng panahon. Again, malalampasan mo to. Just believe. Okay? Opo. Alright. Maraming salamat, Ikes. And isasama ka namin sa aming mga dasal. Okay? Opo. Thank you po, Mama Colleen. You are welcome. Thank you, Ikes. At mag-ingat ka palagi, ha? Opo. Thank you po, and God bless. God bless din. Ka-winner! Yan po si Ikes. At yan po ang kanyang kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Nakakapagod man ang buhay, pero lagi niyong tatandaan, magiging okay din ang lahat. Piliin natin
yung mas mahalaga, bitawan natin yung mga nagpapabigat sa ating pag-usad. Maniwala ka na malalampasan mo lahat ng yan. Just believe. Kawinner, yan po ang kwento ni Ike's dito po sa programang May Puso, Heart to Heart with Mama Colleen.